Bago po ang lahat binabati ko po kayo ng isang magandang hapon mga idol. Daned's Vlog is back again po ulit. Pero bago po natin gawin po itong aking gagawin, ay binabati ko muna po kayo ng advance Merry Christmas po sa ating lahat mga idol. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at maging masaya po ang ating Pasko po. Yan. Yan, umpisahan na po natin itong aking gagawin po na wall pan na standard. Ito po mga idol ay aking sinerbisan po kanina sa kabilang barangay po dito sa amin. Ang kaso lang po ay may pupuntahan po may-ari, kaya iniuwi ko muna po ito sa bahay at dito ko po ito gagawin. Dahil napansin ko po ang problema nito, ayan, basag din po itong kanyang pinaka base dahil ito po ay wall pan. Ayan, ang kanyang body po ay may crack na. Tapos ayan, kung makikita nyo po ay nakatali na po ng alambre ito, dahil ito po ay basag po ang gearbox po nito sa likod. Ayan, kaya ito po ay aking iniuwi muna po ito dito sa bahay at dito ko po ito gagawin. Dahil ako naman po ay may pyesa po nito. Ayan. Ito po. Ito po ang ipapalit ko. Ayan, ayos na ayos po ito. Ito ay aking pong tinago dito sa bahay. Para pagka kailangan nga po ng mga ganyan, ay may maikabit po ako. Ito po ay second hand lang pero ayos pa naman po. Ayan, pwede pa po yan. Tapos ang problema po nitong isa ay yung kanyang yung spacer. May problema po ang spacer nito dahil malaki po ang nahihila sa shafting. Akin pong chinik po ari doon. Tapos yung kanyang capacitor, sira din po yung capacitor niya. So akin muna po itong tatanggalin po ang LC at saka screen para maipakita ko po sa inyo. Sinasabi ko po na malaki po ang clearance ng spacer niya. So yan mga idol, na baklas ko na po yung screen saka LC po, pati yung mga cover niya sa motor. Makikita nyo po, ito po ang sinasabi ko po na malaki po ang nahihila sa spacer niya. Ayan po, ang laki po ng clearance ng spacer niya. Siguro po yung nadurog po ito. Yan, yan po ang problema nitong isa. Tapos check ko na rin po yung yung bushing niya, saka yan shafting po niya. Ito pong capacitor na tester ko na po ito kanina. Ito po ay sumusukat na lang po ng wala ng 1 UF po ang capacitor. Ang nakakabit po dito ay 1.7 na capacitor, 1.7 UF. Tapos ito po ang gearbox niya. Ayan, basag po yan. Ayan. Kaya ang problema po nito, ang gagawin ay ang spacer, sigurado po na nadurog po ito sa loob. Dahil ang spacer po nitong ginagamit ay malutong po ito. Kaya sigurado na po yan. Kaya yan po ay malaki ang hihila dito na shafting. Yan, malaki ang clearance po. Pag po ako nagagawa mga idol, pag nakita ko na po ang mga problema, yan po yung aking ni-advise na po sa aking customer na palitan na po yung mga pyesa para magawan po ng paraan. Kasi pagka po ating ginawa lang po yung problema ng motor, kaya ito hindi tumakbo, tapos pagka nagawa po ito matuluyan na po, maputol po ito, nag-crack na ito, delikado po sa mababagsakan po nito. Kaya ina-advise ko na rin po na palitan ng ganito pagka ako po ay merong pyesa po na ganito. Ang ganito po dito sa amin ay medyo may kamahalan po itong ganito. Bibili po kayo ng ganitong pinaka-body niya ng wall pan, mahal po ito. Tapos yung gearbox niya, ito
ito may kamahalan din po. Ito ang isang buo po nito mahigit pong 100, mga 150 pesos po kung hindi po ako nagkakamali ang ganito dito sa amin. Kaya ang ipapalit ko na lang po dito para medyo makaminas-minas po yung mayari. Itong ganito po. Ayan. Ito po ay pwede rin pong ikabit dahil ito po ay nasubukan ko na rin po na pag naikabit ko po nagsuswing din naman po. Dahil ito naman po ay courting triangle. Ayan. 3 po ang tornilyo niya. Minsan po nagsuswing yung mga kabit ko, kaya ito po susubukan ko rin po kung hindi magsuswing pag naikabit ko po dito para magawa po ang mga problema po nito, para matanggal ko na po itong nakatali po na alambre. Kaya susunod ko pong gawin dito ay aking babaklasin na po ito para ma-check ko po yung spacer, bushing shafting niya. Yan naman po ay na-tester ko na po ang ano niyan, ang resistance po ng motor. Good po ang motor nito mga idol. Ito muna po ang aking gagawin. Tatanggalin ko muna po itong isang tornilyo dito sa gearbox niya, sa swing arm. Ayan. Tapos diretsuhin ko na rin po dito sa pinaka base niya o housing dahil papalitan ko rin po ito ng body. Tatanggalin ko na po ang mga connection po nito sa kanyang switch, sa kanyang rotary switch. Po ito. Yan. Alam ko. Tapos tanggalin ko po itong mga wirings niya. Putulin ko na lang po ito para hindi hinahalang mamaya. Ililipat ko po itong rotary switch niya dito sa isang body. Ipapalit ko. Tapos ang sunod kong gawin itong isang tornilyo dito sa liig para mahugot ko po itong motor niya. Yan, tanggal na. Ilit ko muna dito. Kuha muna ako ng basahan. Yan. Yan, kung makikita nyo po ang body niya, nadudurog na. Ayan, ang tornilyohan po, kaya ito po ay delikado na. Malutong na po itong body niya. Yan. Tapos sunod ko po ito, 4 na tornilyo po sa motor. Ayan, natanggal na 4 na tornilyo sa motor. Tapos ito po ay dahan-dahanin nating hilahin. May masabitan tayong windings. Ayan. Tapos tawag po natin. Tapos sunod ko po itong 3 tornilyo sa gearbox. Nagawa na rin po ito mga idol. Dahil kung mapapansin nyo po, ang capacitor po nito yung ito pong capacitor na ito yung yung walang wire. Ayan, walang hinang po yan. Isinuod lang po na nagawa sa butas ng capacitor. Ayan. Tapos sunod ko naman po itong nakaibit sa wirings niya. Ayan. Tapos ilusot ko po itong wirings niya dito sa butas ng housing. Dahan-dahan din lang po. Ayan, natanggal na. So, yan na po. O stator ng standard na wall fan. Okay pa naman po ito. Tapos bisitahin ko po ang spacer niya. Ayan po ang spacer niya. Ayan, mga nadurog na po, malutong na. Dito po sa unahan. Ayan, wala na halos spacer na natira po dito. Nadurog na. Ayan, itabi ko muna po itong nito,
windings dito sa tabi. Tapos ang sunod ko naman pong gawin, tanggalin ko naman po itong stopper nya sa shafting. Pupukin ko po ng plies. Tapos ayan, natanggal na. Tapos kukuha muna po ako ng langis saka liha. Lilihahin ko muna po itong shafting, baka okay pa po ang busing nito sa unahan. Dahil pagka po ito ay ating hindi niliha, baka magasgas po ang busing, ay baka pwede pa po. Tapos ang sunod ko po gawin ay lihahin ko po itong shafting para matanggal ko po dito yung mga kalawang at saka po yung mga matatalas sa shafting niya. Ayan, tapos subukan kung mapapalusot na po ang shafting dito sa busing niya, dahan-dahan lang. Ayan, napalusot na. Ayan, ang spacer niya po, kakunti na. Nata na, kaya pala ang laki na ng clearance niya. Kukuha muna po ako ng basahan at para makita po ang busing kung pwede pa. Lagyan ko muna po ito ng basahan, itong busing niya, linisin ko po ang loob. May gasgas na rin po ang busing niya. Papalitan ko na rin po ito ng busing para sigurado na po ang busing sa unahan. Subukan ko kung hindi pa masyadong malalim ang groove na shafting. Oh, mayroon na palang counting guhit ito. Mayroon na. Ayan, oh. May guhit na rin pala ang shafting. Subukan ko po ito kung matatanggal ko pa po itong groove. Pagka hindi na matanggal, papalitan ko rin po ng shafting. Tapos itong hulihan na busing, i-checking ko rin po ito kung ito bagay pwede pa. May groove na rin po ang busing niya. May mga gasgas na, kaya papalitan ko na rin po ng busing. Ayan, yan ang akin pong gagawin. Magpapalit ng capacitor, busing, saka itong shafting para malalim na po ito. Talas na nito. Ayan, may guhit na po na malalim. Maselan po kasi ito sa busing shafting. Kasi ang ano po nito, ang housing po nito ay lata. Akin muna po lilinisin itong windings niya. Brushing ko muna po ito. So yan, ang unahin ko muna pong palitan ng busing itong panghuling housing. So tatanggalin ko lang po itong nakaklip na tatlo. Yan. Pukpukin lang po ito, itong nakaklip na ito. Yan, dahan-dahan lang po ito, malutong. Yan, isa na. Ayan. Medyo kumawang na siya. Tapos balik na rin ang housing. Tapos sukitin dito ng flat screw. Ayan. Natanggal na po. Ayan, ang busing po. Ayan. Tapos akin linisin muna po itong housing niya. Parasin ko muna ito. Ayan. Tapos ilagay mo itong isang busing dito sa gitna.
Tapos itong foam. Tapos langisan po itong foam na ito ng paikot. Para may nakalagay po dito langis. Yan, may langis na. Tapos linisin itong pang-ibabaw na lock ng busing. May mga alikabok. Tapos ito pong mga naka-clip na ito, tawirin po ito ng dahan-dahan lang. Dahil ito po ay malambot. Para paglalagay po natin dito, may suot po natin ng madali. Yan. Tapos ito yung pang-ibabaw. Pang-ipit dito sa busing. Tower lock. Ayan. Tapos ilagay na po ito. Tama po yung clip na ito dito sa 3 butas. Ayan. Tapos dating gawin ulit, pagpapalit po ng busing na ganitong klase, gamitan po ulit natin ng DIY bolt and nut na may washer. Ayan. Tapos ating pong dahan-dahanan dito sa pinakagitna niya. Ayan. Tapos tuunan po dito ng ating kamay. Medyo mahaba po itong ang dating ginagamit ko po yung busing dito sa pangipit. Gagamitan ko naman po ito ng washer dito. Tapos itong nut nya para mailapat natin. Ayan. Tapos ikutin ang plies para humapit po yung nya, yung bolt and nut. Hindi pa masyadong hapit. Kaya kailangan ko ng plies. Ayan, tapos ikutin ko dito ng Phillips screw. Ayan, hapit na po yan. Ayan. Tapos ito pong gawin na ito ay aking kiluin po ito. Yan, itong 3 ito na clip. Tapos pukpukin po ng plies itong 3 clip na ito para kumilo po siya, para pag inalis po natin ang bolt and nut, hindi na po magbago yung pagkakaklip niya. Tapos pukpukin ng kaunti. Ayan. Ayan. So yan na. Naikabit na po natin ang busing. Tapos tanggalin na ulit itong bolt and nut. Ayan, natanggal na. Tingnan kung ang busing po ay nakasentro. Ay, nakasentro naman. Tapos tingnan kung gumagalaw ba ang busing sa loob. Anuhin ang daliri. Dahil pagka po gumagalaw ang busing, lalapat po ang rotor sa pinaka-core po ng motor. Kaya kailangan po sigurado po na hindi gumagalaw po ang busing pag nagpalit po. Lagi siyang nando sa gitna. Ayan. Tapos yung aking busing, kaya kalinisin muna po ng basahan dahil pinasukan ko po ito ng bolt and nut. Kaya yan, linisin muna. Tapos lagyan po ng langis ang loob ng busing para may nakaabang na dito pagka ating inasimbol po. Yan, ayos na. Ayos na po itong huling housing. Napalitan po ng busing. Sunod ko naman pong gawin ay papalitan ko rin po yung unahan na housing ng busing. Hindi ko na po ipapakita para hindi po humaba ating video. Tapos ito po shafting, papalitan ko na rin po ito ng bagong shafting para sigurado na po, para ating trabaho ay tumagal bago masira ulit po.
Bigyan ko na lang po kayo pagka napalitan ko na po ng busing na yung busing sa unahan ng housing. Saka po yung shafting. Ito po ay napalitan ko na po ng ng busing sa harap ng housing. Ayan, sa pangharap po ng housing. Tapos ko na pong palitan ang dalawang busing. Tapos yung pong ito po yung shafting, pinalitan ko na rin po. Ayan, kung makikita nyo po yan, sobrang kinis na po nito. Dahil ito po ay bago. Ayan, ito po yung pinagpalitan na shafting. Ayan. Kung makikita nyo po yan, may guhit na po na malalim yan. May groove na. Yan naman po ay pwede natin gawan po ng paraan kung wala po tayong pamalit na bago. Kaya nga lang po tayo may bago na shafting, palitan ko na po ng bago shafting. Tapos, ito na po yung mga spacer na ipapalit ko. Ayan, papalitan ko po ng spacer po yan dahil mga nadurog na po ang spacer niyan. So ayan po ang sunod ko pong gagawin. Ayan po yung aking simboli na po. Punasan ko lang po aking langis niya. Medyo tumulo ng kaunti. Ito. Pasok ko lang po itong wirings niya dito sa butas. Ayan. May sadya po lalagyan yan. Doon po talaga nilalagay yung wirings niya. Ayan. Dahan-dahan nila po pag papasok. Pati itong sa linya ng capacitor. Pasok din po dito sa butas. Ayan. Tapos, ayan, itama po yung butas ng motor. Ayan, ay pasok na. Tapos, ang sunod ko pong gawin, ito pong niya, mga spacer ilagay ko. Una at saka harap. Lagyan ko din po ng mga spacer ito na maliliit dahil ito po'y kapos pa. Tapos ito namang panguna na spacer, lagay ko rin. Yan, nalagay na. Lagyan po ng langis dito ang magkabila shafting, una at saka likod. Yan, tapos ilagay po dito sa gitna. Dahan-dahan lang pag baka makasabit ng windings. Yan, tansyahin kung sumasabit at tingnan po kung nakatapat na po yung pinakaguhit nya dito sa core ng motor. Pag okay na po, ilagay na po itong pangunang housing. Tama doon sa butas. Yan. Tapos, pukpukin po ng bahagya. Yan. Tansyahin kung ayos ng space. Ito naman po sa akin palagay, ayos na po space nito. Pag po kulang ang spacer nito, mahaba po ang nahihila. Kailangan po, ang nahihila lang po ay yung siguro po yung mga katamtaman lang. Mga isang spacer po na medyo makapal-kapal na konti ang nahihila dapat. Yan, para maka-play po ang bushing shafting. Ayan. Sunod ko pong gawin dito, ilalagyan ko na po ito ng 4 na tornilyo ang housing ng motor. Tapos ikakabit ko na rin po itong gearbox sa likod. 3 tornilyo po ito. Tapos lalagyan ko na rin po ng capacitor ito na bago. Mamaya ko na lang po ipakita pagka natapos ko na pong ikabit po ang mga ibang parts po nito. Balikan ko po kayo. Tapos ko na pong assembly ng motor ng standard na wall pan. Naikabit ko na po yung airbox niya. Ayan po. Tapos yung capacitor niya po, pinaltang ko na rin po ng bago. Ayan, naikabit ko na rin po. Tapos yung body niya na pinaltang ko po, ayan, nailipat ko na po, na rewirings ko na po yan. Pasensya na po kahit hindi ko na ipinakita. Ito po yung pinagpalitan. Ayan. Tapos ito, ayan, yung capacitor saka gearbox. Ang nakalagay po dito 1.7 na ipinalit po ng dati na gawa. Ako naman po wala 1.7. Ang
available ko po 1.5 at saka 2 UF. Ang mga bago po mga kapasitor ay lampas naman po ang sukat, kaya yung 1.5 yan po hindi eksakto 1.5, yan po ay lampas po ang sukat niyan, yung mga ganyan, kaya pwede rin po ikabit ng 1.5 dito sa ganito pong klase po ng motor na standard. Ayan, tapos ito naman po yung pinagpalitan kong shafting saka bushing. Ayan, yan po ang mga pinalitan dito sa electric man na standard na wall pan. Kaya akin lang pong simboli, lalagyan ko po ng cover sa motor, tapos yung mga parts niya, yung screen saka LEC po, mamaya ko na lang po ipapakita o babalikan ko po kayo pagka ipa-final testing na lang po natin. Nakabit ko na po lahat ng parts, yan po yung ating ipa-final testing na po. Nakasaksak na po ang power cord po nito, saksakan. Ipihitin ko po dito ang speed niya po sa number 1. Ayan, umikot na po. Tapos, pihitin ko po number 2. Ayan. Lumakas na po ang hangin niya. Ayos na po. Number 3. Ayan, ayos na po yan. Tapos, pipindutin ko po dito yung oscillation na para makita nyo po nagsuswing. Nagsuswing po yan. Ayos na po. Standard na wall pan. Steady ko na po. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo sa binahag ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like at pag-subscribe. At pakipindot na rin po na notification bell na nilagay ko sa all para lagi po kayong updated sa mga bagong pong video na i-upload. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga dudes. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw natin mga hanap po. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.